Siyempre, hindi ko makakalimutan eto na nga po, eto po, maganda to, suportahan natin ito. Alam niyo naman ako, Maria Teresa Halare, galing ng compose mo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Huwag natin kalimutan, siyempre po sumusuporta sa impeachment. Siyempre, sino pa ba? Si Aquilino Coco Pimentel III, isang batikang mambabatas, dating Senate President at kasalukuyang Senate Minority Leader, isang leader na may matibay na prinsipyo at dedikasyon sa pagsulong ng makabuluhang batas para sa bawat Pilipino. Yan po ha, huwag niyo pong kakalimutan mga tiga-Marikina, huwag tatanga-tanga. Ha? Susuportahan po natin yung mga taong nakasuporta sa impeachment. Luistro, Trillanes, ayan po ang mga nakasuporta sa impeachment. At syempre, ang kaaway ni Cheese Escudero. Ayoko ng cheese whiz, gusto ko ng coco. Kaya sa mga tiga-Marikina dyan, ang kulit nyo, ang cheese whiz, nako, masama sa masyadong marami yan. Mabuti pa yung binigay ng ating lolo't lola na coco jam. Napakasustansya, galing sa buko, napakasariwa, maraming vitamina, no other preservatives. Parang si Coco Pimentel, no added preservatives. Wala siyang hinihingi na kapalit kundi suportahan ang impeachment forthwith. Hindi po yan katulad ni Roque, walang lawit. SAS, walang lawit. Yan po ang mga walang lawit. Okay? Tsaka si Coco, hindi siya katulad ng cheese whiz. Ito masustansya to. Galing sa buko. At kapag galing sa buko, ang buko po ay tree of life. Diba? Yan ang kinagisna natin, Coco. Kaya dito na kayo sa mga tiga-Marikina. Ha? Ayos. Bilang ika-22 Senate President mula 2016 hanggang 2018, pinangunahan ni Pimentel ang pagpasa ng mahahalagang batas na naglalayong paunlarin ang ekonomiya at palakasin ang proteksyon sa karapatan ng mamamayan. Ayan po, nag-focus siya sa paunlarin ang ekonomiya at proteksyon sa ating mamamayan. At ngayon, bilang Senate Minority Leader, simula noong 2022, patuloy niyang ginagampanan ang papel ng isang mapanuring oposisyon, tinitiyak na may checks and balances sa pamahalaan. Isa sa mga pangunahing advokasya ni Pimentel ay ang reforma sa party list system. Layunin niyang matanggal ang impluwensya ng mga political dynasty sa sistemang ito. Kita mo, napakasarap suportahan. Naniniwala rin po siya na ang political dynasty is the main problem of our country. Okay, this is the Coco Pimentel that we've been waiting for, Marikina. He believed in himself that political dynasty is a cancer to the political system of our beloved country. Talisik laway ko dun, ha. Okay, kaya yung mga sumusuporta sa impeachment, sumusuporta po sa pinaglalaban natin ngayon. Ano ba ang pinaglalaban natin ngayon? Alisin na ang political dynasty. Dahil yan po ang cancer sa politika. Sila-sila lang ang umaangat sa buhay. Sila-sila lang ang mayayaman. Sila-sila lang ang nasa tuktok. Samantalang tayong mga dukha, isinilang ka dukha, mamamatay tayong dukha. Gusto nyo ba yan?
Ayoko nun. Gusto ko ng Coco. Upang manatili itong tunay na kinatawan ng mga marginalized sector, isang hakbang upang mapanatili ang tunay na diwa ng demokrasya. Bukod sa pagiging senador simula 2011, nagsilbi rin siyang pinuno ng iba't ibang komite sa Senado, chair ng Senate Foreign Relations Committee mula 2019 hanggang 2022 na nagpatibay sa ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, chair ng Senate Trade, Commerce and Entrepreneurship Committee mula 2018 hanggang 2022 na nagbigay daan sa paglago ng negosyo sa bansa, chair ng Senate Electoral Reforms and People's Participation Committee mula 2018 hanggang 2019 na nagpatibay ng mas patas na eleksyon, chair ng Senate Justice and Human Rights Committee mula 2024. Grabe, oh. Ano po to? Alam nyo po, kung boboto kayo, yung tad-tad na ng experience. Tsaka meron na pong alam. Hindi po natin kailangan ngayon ng mga rookie, mga newbie, at yung tuturuan mo pa. Kaya sa Marikina, hindi ko naman masyadong pinopromote si Coco, pero parang gano'n na rin. Kasi gano'n ako eh. Sorry po gano'n po ako eh. Kasi pag nakikita ko po sumusuporta sa adhikay ng ating Pangulo, kahit 5 oras ko i-react yan. Di ba? Kahit 5 oras ko i-react yan kasi sumusuporta sa Pangulo. The family of 3, thank you. Or hanggang sa kasalukuyan na naglalayong tiyakin ang hustisya at karapatang pantao. Noong kanyang kabataan, nagsilbi rin siyang Commissioner ng National Youth Commission for Mindanao mula 1996 hanggang 1998 na nagbigay sa kanya ng malalim na pananaw sa pangangailangan ng kabataan. Sa loob ng maraming taon ng serbisyo publiko, pinatunayan ni Senador Coco Pimentel ang kanyang integridad at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Isang lider na may matibay na paninindigan, patuloy niyang isinusulong ang mga batas para sa isang maunlad at patas na Pilipinas. Coco Pimentel, isang lingkod bayan. Huwag Hoy! kalimutan, use your kokote. Use your kokote! Tama, kita mo Oh. Saan mo ka makakakita nun? Ano gusto nyo? Say cheese! Diba, ang boring. Say cheese. Ang pangit. Dapat, use your kokote. Diba? Use your kokote, wag say cheese. Puro ka say cheese, puro ka pa bebe, pero wala kang kokote, mahirap po yun. Kaya kailangan dito po sa Marikina, use your kokote. Coco Pimentel po, Marikina. Ayan po si Coco Pimentel, ang ating isa sa mga talagang nire-respeto natin senador. Kaya ng mga senador dapat, hindi si Robby, si Bato, si Aimee, Cayetano, Villar, Bongo. Diba? Ngayon, Marikina, kung iboboto nyo to, wala na kayong problema. Lahat ng batas na gusto nyo, lahat ng gustuin nyong proyekto, nandyan na sa inyo. Dahil ito talaga, hindi ito basta-basta na lamang na isang politiko na sasabihin mo na magnanakaw lang. Iniingatan niya yung apelidong Pimentel mula sa kanyang batang ama na si Nene. Diba? Yan ang pinakabatang senador. Hanggang sa kinuha na siya ni Lord, bata pa rin, Nene. Ma'am Gina Chavez, salamat. God bless you too. Thank you po. Mula sa produkto po ng pinakamatalino na senador, na naging senador natin, mga kasabayan ni Miriam Defensor, kasabayan nila Blas Ople, kasabayan nila Gingona, kasabayan at kaedad nyo. Diba? Kaedad nyo yung tatay ni Nene Pimentel at nagpasalamat tayo sa Diyos at kasama pa namin kayo. Kaya, taga Marikina,
inihahain po namin sa inyo, sumusuporta sa Pangulo, sumusuporta sa taong bayan, Coco Pimentel. No, say cheese. Ano ba to? Ayan po Senador Coco Pimentel sa Marikina. Maraming salamat po. At maraming salamat po. Ayan. Okay, dumako na tayo dito. Okay, dito naman tayo. 4 na container van na may lamang smuggled goods mula sa China, hinarang ang mga China. Huwag na kayong mag-smuggle dito. Hindi na panahon ni Digong. Ang dami nang uhuli. Nakaraan, Bacarel. Wala na si Digong. Hindi na makakalusot. Si Pulong nag-out of town na. Ng mga otoridad ang 4 na malalaking truck na may lamang smuggled na mga produkto, ang mga kontrabando galing daw sa China. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Hinarang sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila at karatig probinsya ang mga naglalakihang truck na ito. Ang 4 na container van nahuli sa... Uy, nandiyan ka pala! Tignan mo, sabi ko sa inyo kapag tahimik si General Torre, ayaw nyo maniwala eh. Nandiyan ka pala, inahanap-hanap kita. Sabi ko may gagawin. May ginawa ka na naman, General Torre. Kaya pala wala ka na naman post. Sabi ko sa inyo kapag si General Torre po, 2 araw, 3 araw, walang post, may malaking balita. Oh. Kaya nga Green Day Tingnan mo, wala na naman siya sa ilang araw, tahimik. Mula nung deadmine niya yung Senado, may ginawa ka na naman, General Torre. Hiwalay na operasyon sa Parañaque, Valenzuela at Bukawi, Bulacan. Iba raw ang mga produktong laman yan sa idinedeklara nito. May mga misdeclaration na ginagawa at nangyayari sa ating pier para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Sa harap mismo ng media, binuksan ni PNP CIDG Director, Police Major General Nicolas Torre III at ng ilang pang tauhan ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime ang 2 sa 4 na container van. Ang isa sa mga truck, idineklarang may kargang rubber bags. Pero nang buksan na ito, iba't ibang produkto ang laman tulad ng tissue, stainless cookware at mga portable. Yan na. Tapos bebenta nyo dito na bebenta nyo yung pala walang tax very bad. Fan. Ang isa pang truck, laman ay mga smuggled na sapatos. Pero nakadeklara itong mga electric stove at electric fan. Base sa investigasyon ng CIDG Anti-Organized Crime Unit, galing ang mga kargamento sa China at dumaan sa Port of Manila bago nadiskubre sa magkakahiwalay na lugar. Unfortunately, itong goods na to, nakalabas ng customs territory without the necessary inspection. Pag binuksan yan at... So, ayan na. Alam mo, ayan nga Yan ang problema natin sa totoo lang po. Ayusin natin yung customs. Talagang ang customs ayaw pa rin po magtino. Ang customs ayaw pa rin po magtino yata. Parang ayaw nyo pa rin magtino kasi nga hindi naman po talaga makakalabas yan kung ang customs hindi pinayagan. Nakakahiya rin po ito na buti na huli nila General Torre. Bakit ito nakalusot sa customs? Diba? Paano nakalusot to customs? Namblema na tayo yung sinasabi nila Guban, kaya tama yung sinasabi nila Guban Di ba? Tama yung sinasabi nila Guban, baka pinago nyo lang to sa green lane. Yan ang mahirap, customs, gumising na kayo, bagong Pilipino na. Ang laman yan, doon sa declared, lugi na agad ang gobyerno at lugi rin syempre yung mga Pilipino. Tuloy ang inventory ng CIDG para malaman ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang gamit. Makaharap sa patong-patong na reklamo ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang nasa likod ng umano'y misdeclaration at smuggling ng mga produkto. Nagbabalita. Dapat managot din yung customs para fair. Sorry po
Dapat managot din po yung customs para pair. Bakit nila pinalusot yan? Trabaho nilang inspeksyonin. Eh di sibakin na yan. Sorry talaga BBM ha. Sorry BBM. Pukusan mo rin yan. Pukusan nyo yan mahal na Pangulo at General Torre. Pukusan nyo yung customs. Hindi po makakalabas yan kung hindi nila nilagay yan sa green lane. Kaya Chu, thank you. Diba? Nilagay nyo sa green lane. Kaya yung may mga kilala ako na customs, nagtatrabaho sa customs. Grabe, lintik ang bahay eh. 8 sasakyan, iba yung sasakyan, ang gagara ng sasakyan eh. Ayoko na lang banggitin kung sino ha. Pero grabe mga bahay, 8. Grabe. Talagang yung bahay, modern house eh. Hindi katulad natin, kahoy. Diba? Kung saan akong galing ano yan eh. Alam ba, galing Europe. Tapos, ang laman niya, undeclared niya, mannequin. Tapos, babae pala laman. Oh, is yun. Eh, nung palusutin nyo. Ang pogi mo. Diba? Parang magkaroon naman tayo ng matangus-tangus dito. Ay, iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. Mga mata. Okay, dumako na tayo dito. Eto. Ito po yung nireact natin nakaraan pero hindi po natin talaga ito po yung nireact natin dahil I love you too, Kaya Chu. I love you too. Thank you po. Ito po yung sinasabi ng ating ni Sir Kakdak na may iniimbestigahan po sila na mga tiga Singapore. At ito nga po ang mga tatanga-tanga na tiga Singapore. Tingnan nyo, baka may kamag-anak kayo dyan na tatanga-tangan tiga Singapore. Biro nyo, nag-rally pa doon sa may Leon. Gumaganon. Laway. Ayan po ang pinaghahanap ngayon ng Singapore at mananagot at magkakaroon ng investigasyon ang mga tatanga-tangang OFW na DDS na akala mo na sila ang may-ari ng Singapore. Diba? Puro laway na ako. Kaya lang. Diba? Diba? Yan po ang pinaghahanap ng mga otoridad ngayon. Nag-rally-rally, hindi nila iniisip kailangan may permit, mga talipandas na inutil na luluga-luga na malapot ang utak. Yung sa Taiwan, iniimbestigahan na. Akala nila, tapos na yung 28. Tapos na rin. Hindi ganon. Tatapusin na kayo ngayon. From Bobby Colomas Wall, these Filipino overseas workers in Singapore, Singapore, will be in trouble. Ayan po for staging a demonstration in support of Duterte, who is awaiting trial at the ICC in the Netherlands for the mass murder during his reign. In Singapore, an illegal demo by
even just one person. Ganun po sa Singapore. May nag-comment kanina dito, tiga Singapore eh. Sa Singapore daw po, kapag nag-demonstration ka o nag-rally ka, kahit isa ka lang, isa crime. The police will track you. Idiot! Tapos, pinost pa ng tatanga-tangang SMNI. Proud na proud pa. Parang sinabi nila, look, rally in Singapore. Oh yeah! Oh, sa mga Singapore na OFW yung sumuporta, tumawag-tawag na kayo sa pamilya nyo. Sabihin nyo, hello? Hanap mo naman ako ng trabaho dyan. Ha? Singapore ka. Oo, kasi tanga ako eh. Bakit? Nag-rally ako, akala ko bansa ko to. Abay, tanga ka nga. Biro mo, sorry sa word, nanggiging alipin lang. Parang dito, alipin ako. Alipin tayo ng mga empleyado dito, ng mga employer. Kayo din, alipin din kayo dyan ng mga employer, tanga. Wala kayo dyan building. Alipin kayo, maglulupang OFW. Pare-parehas lang tayo dito. Ha? Pare-parehas lang tayo dito. Kami din, may trabaho dito ng aalipin, inaalipin kami ng kumpanya. Parehas din dyan. Empleyado rin kayong maglulupa kayo. Ha? Empleyado lang kayo. Biro mo kahit isang tao, makukulong ka kapag nag-rally ka. Eh kayong mga alipin na tatanga-tangang inutil na luluga-luga ang malapot na luga. Naka-proud pa, naka-ganun pa, naka-green-green, suntok-suntok pa. Naka-green-green, suntok-suntok pa. O ngayon, suntok-suntok kayo sa polis. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo nag-iisip o sadyang wala talaga kayong isip. Kundi ba naman kayo bobo nung nandiyan kayo at bago pa lang kayo dyan. Ano sabi nyo? Susunod kami sa patakaran ng ng Singapore government. Yan bang ginagawa nyo pag sunod sa Singapore government? Mga inutil? Totoo yan, Gary Ghostbuster. Tayo lahat dito. Alipin tayo. Hindi naman tayo investor eh. So susunod ka sa kumpanya mo, miski sa Pilipinas, katulad natin, at dyan sa Singapore na katulad ng mga tanganto. Le-level ka. Ha? Huwag kang mag-rally kung hindi ka pa investor. Alipin ka. Ha? Pwede ba naman yun kami dito? Nag-Duterte kami. Pwede dito. Pwede. Pagtapos ko sa work, Duterte. Pwede. Pagtapos ng work. Eh kayo dyan, kahit tapos nyo ng work, hindi po pwede. Naintindihan nyo ba? Kasi nga, alipin kayo sa ibang bansa. Akala nila nasa bansa nila sila. Na paglabas nila, akala nila nandun kagad sila sa luneta. Ngayon, welcome home! Ang
Okay, isa na naman mga tanga-tangang DDS ang naunahan si Digong. Welcome home mga alipin! Oh, ngayon nandito ka na. Ano? Maglulupa! Oh, welcome home ka na. Balik maglulupa. Tanggal na ang yabang. Tanggal ang luho. Oh, tanggal ang FB post. Here, taking coffee while working in Singapore. Tanggal ang yabang. Tanggal na yung pagpapadala mo. For you, my daughter and son, the new iPhone 16 Pro Max. Tanggal ang yabang mo, hayop ka. Ngayon, re-replyan mo na si Kumare. Mars, musta? Uy, Mare, nag-reply ka. Nakaraan, naungutang ako sa'yo eh. Hindi, wala na akong work eh. Mars, hanap tayong work. Magkasama na kayo ni Kumare mo. Si Mars. Puro kayabang. Ngayon, yung kayabangan mo, welcome home. Alam mo, ang dami kong kilala ng OFW hindi tanga eh. Ang dami ko pong kilalang OFW dito sa channel. Ang dami ko rin kilala na may mga asawa na talagang na pangasawa nila banyaga. Grabe, sila nga na pangasawa nila banyaga. Citizen na sila. Alam, ito tatampal ko sa utak nyo. Citizen na sila dahil napangasawa nila banyaga. Pero sila takot na takot pa nga eh. Kahit Duterte sila eh. Dahil rumirespeto sila. Rumirespeto sila dito sa bawat bansang karapatan at batas. Ang dami kong kilala, mga Duterte Duterte po. Asawa nila banyaga. Sabi ko pa nga, ba't di ka nag-rally? Yung iba nga, kababata ko pa eh. Sabi niya, tangik, mahirap na dito. Yun talaga makikita mo may talino. Sabi niya sa akin, tangik, mahirap dito mahirap dito. Mamaya, akala mo okay lang, mapicturean ka dyan. Detected ka. Mabuti na yung sa social media ka na lang. Eto kasi mga bobo na to. Etong mga bobo na tong OFW yung Singapore na to. Tignan nyo po doon pa nila pinili sa park. Yun po ang problema eh. Yun po ang nakarating sa ating balita. Pinili pa po sa park. Akala nila Luneta Park. Pinili pa po sa pampublikong lugar. Hindi na lang doon sa iisang kwarto, iisang umarkila sila ng parking lot, doon na lang sila, mag-green-green, suntok-suntok sila. Let's vote green. Diba? Diba? Hindi na lang, oy mga tanga, kita tayo, saan? Dito, may parking lot. Saan yan? Ito yung 5 slot na parking lot. Doon tayo magwala. Diba? Doon tayo magwala. Hindi. Putik, pinili pang magpapansin para may pang Instagram, Facebook post, para makita nila yung lion. Para masabing mayabang sila at sila'y nasa Singapore. Mayabang eh. Pinili pa yung doon sa may lion, yung sikat na place doon, para masabing Singapore sila nagtatrabaho, tong mga alipin na tanga. Di ba? Ganun lang ang buhay. Kapag tanga ka, uwi ka.
Oh. Di ba? We are tanga for nothing, di ba? We are tanga for nothing. Hindi naman kayo tatawagin tanga kung walang kahulugan. Kaya yung katangahan nyo, ayan na ang kahulugan. Uuwi na kayo sa inyong tahanan. At pag-uwi mo dito, welcome home. Balik ka sa realidad na maglulupa ka na naman. Saya, di ba? Ngayon, tawagan mo si Sarah. Maingi ka ng tulong. Hello, Sarah, confidential call lang to, ha? Walang nakakarinig. Kasi kami yung OFW Singapore, eh. Kami yung na-deport. Baka pwedeng mahingi ng tulong. Stupid. I-confidential call mo ngayon si Sarah. Tingnan ko kung tulungan ka, tatanga-tanga ka. Di ba? Ngayon, sa inyo na-apply yung bring back home. Ang bobobo eh. Kita mo naman yung OFW sa Qatar. Namumblema na si BBM doon pero nakiusap sa Qatar government. Ngayon, antayin niyo uli si Harry Roque, Singapore President Lab Duterte. Okay? Gagano na naman si Roque, di ba sabi niya, Qatari Love Duterte. Ayun lang daw sabihin sa polis, Qatari Love Duterte. Ngayon magsasalita na naman si Harry Roque, ha? Singapore Love Duterte. Ang bobo talaga ng mga to, no? Super duper bobo talaga to na maximum, eh. Alam mo yon? Alam mo yung timbangan na pamilya mo o gagawin mo yung kay Duterte? Pinili yung kay Duterte. Pinili yung betlog ni Digong. Nagpadala. Ayan po, na-fake news tong mga to. Nagpadala to sa mga fake news na vlogger na si Lisa Marcos nakakulong, na si Bongbong Marcos nagdodroga, na si ganon. Ayan ang bumulag sa mga hayop na OFW na to. Nakakala nila ganon po ang sitwasyon sa ating bansa ngayon. Yan ang nadudulot sa inyo ng fake news. Eh kung nakikinig kayo kay Nyolo, di maayos ang buhay nyo. Kasi nga po, ganun sila, FW sila, pag nagbo-browse sila, nakikita nilang ganon, ganito pala, syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo kasi lakas ng DDS. Ang attachments nila, grabe, pondo by China ba naman, tapos pondo by confidential fund. So, ang dami pong binuboost na mga FB posts, binuboost na mga YT, binuboost na mga TikTok. Siyempre, given the fact, TikTok. Siyempre, China yan. Doon tayo talo sa engagement at attachment. Tapos, pagbibintangan pa tayo ni Rappler, nakakapiraso mga views natin na 20K, fake news daw tayo. Rappler, yari kayo kay Coach Jarrett pag uwi, magdedemanda daw. Yari kayo. Ako, wala akong pandemanda, eh. Diba?
ang gagawin ko na lang sa inyo, I demand 125 million in 11 days. Not 9 days, not 3 days, not 12, but exactly 11 days, Rappler. Okay? Okay? Magkita tayo sa confidential place. Kaya nga, 297 daw daily earning ko. Yung si... Gara nila. Rappler ba to? Ang gara, hindi ko alam mo ba't di ko matanggap? Alam nyo ba ba't di ko matanggap, ha? Putik sila Jake Magnus, si Utol Chris Ulo, si Batang Maynila Toits, sila Mark Ramos, sila Ballpoint, sila Mima. Bakit ako? Ako maliit, ako kinuha. Diba? Ako maliit. Yung mga nakapaligid sa akin ng mga tropa, sila ang malalakas, sila ang safe. Tapos nakakasama pa ng loob, 20,000 a day. Wow naman. $20,000 a day. Tapos si Jarrett, nagalit kasi hindi naman siya 20,000 a day. Mali kayo. Milyon ang kinikita ni Jarrett isang buwan. O so, 50 to 60,000 a day yun. Alam ng weting naman. Wow naman, Teng. Nang ano kay. Diba? Yaman ko, no? 20K a day. Puti ka, sarap siguro, no? 20K a day. 20K. Wala talaga, maliit naman tayo. Isipin nyo nga, bakit tayo? Isipin nyo, bakit tayo? 100K lang tayo, nakapanibid sa atin, 400K, mga demonyong, mga utol natin, mga demonyo talaga yung dami ng subscriber nila. Talagang malakasan. Putik tayo, 100K lang, napasama tayo. Yan, tama, Rodolfo Albo. Feeling ko, alam mo, Rappler, feeling ko, namimili kayo by color eh. Porkit maitim, masama ka agad. Diskriminasyon to, alam ko eh. Diskriminasyon to. Porkit maitim, masama na maitim na ang bude. Diskriminasyon to. Kaya nga eh, ayan no, Jongski, si Banat Bay with Dutai sauce. Banat fries with Dutai sauce. 1 million subscriber. Peki na yung ulo, peki pa yung re-react. Aray Bini Rod, samantalang ako. Anak na maitin talaga. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning
sa amin ay likas. Ang bumbero